Idinulog na isang guro sa Korte Suprema ang issue sa liderato ng Senado. Si Senador Erwin Tulfo nagbabalang ipaaresto kung sino man ang magsasagawa ng anyay pekeng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. Ito ang banta ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Git niya, siya ang lehitimong chairman ng committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Block. I promise, kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit, magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Sa Lunes, nakatakda ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Tulfo. Kabilang sa imbitado ang ilan sa mga nagpakilalang naghatid ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Gayon din ang iba pang inimbitahan din ni Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason, kailangan po na pumunta. Pati si Attorney Baligo dapat may valid reason. Deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo. Isa si Tulfo sa pinangalanan kahapon na nakatanggap umano ng maletang may pera. Bagay na mariing pinabulaanan ni Tulfo kaya magsasampa raw siya ng kasong libel laban sa nag-akusa sa kanya. Kakasuhan din daw ang ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga tumestiko kahapon pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa raw huli ang pagdinig kahapon ng Cayetano Block kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit. Suspend the hearing until further notice. Sa pagdinig kahapon, kapuna-puna na walang Senate Secretariat. Walang staff. Wala yata yung mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Wala ring nag-record sa kabuuan ng committee hearing. Kaya ayon kay Senador Erwin Tulfo, wala raw itong saysay. Kasi po, hindi naman po recorded po yun. Di ba, walang entry po sa Senate po namin na mga book. So, wala pong saysay. Maski manumpa sila hanggang gusto nila, ibigay man nila sa ombudsman yon, hindi po tatanggapin yon. Dahil in aid of legislation ng mga committee hearing, mahalaga ang committee hearing records. Hindi matutulungan yung pagsusulat ng batas kung walang record yung mga senador nung mga nagganap at nasabi. Kaya nga mukhang irregular yung nangyari kahapon. Para sa presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang kawalan umano ng Senate Secretary at stenographer indikasyon ng irregularidad sa pagdinig. Merong irregularity doon sa proceeding yesterday. Kasi nga po, if you notice, di ba, wala nga based on the write-ups that I read, no? Wala nga pong stenographer. And there was also no Senate Secretary. Kasi nga, wala nga authority. Kumbaga, yung proceeding is as if it did not happen or it did not take place. Ayon naman kay Senador Ping Lacson, posibleng maharap sa kaso ang mga nagbigay ng testimonya sa tinawag niyang pekeng Blue Ribbon Committee hearing. Hindi raw kasi opisyal ang pagdinig at walang parliamentary immunity na pwedeng gamitin. Sa mas malawak na interpretasyon, ayon sa Associate Dean ng UP College of Law na si Attorney Paulo Tomase, may proteksyon pa rin daw ang senador basta't sa loob ng Senado ito ipinahayag. Pag tinignan kasi natin yung mga jurisprudence sa Estados Unidos kung saan kinuha natin yung speech or debate clause, malawak usually yung interpretation ng court doon. So kahit speech siya sa labas ng session, as long as nasa premises siya ng Senado, and therefore mukhang may legislative link or legislative nexus,
then usually hindi yun pwede parusahan sa labas. Ang sinasabi rin daw ng saligang batas, Senado ang magbibigay ng parusa sa mga maling pahayag ng isang senador. Ang mga resource person, legal man o hindi ang committee hearing, may immunity lang daw kung nasa ilalim ng witness protection. Batas natin, nire-regulate niya kung paano yung pagbibigay ng immunity sa isang witness ng isang inquiry sa Senado. At mukhang batay sa nangyari kahapon, hindi nasundan yung requirements na iyon. So, may exposure certainly, gaya ng libel o iba pang defamatory action. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Cayetano Block kaugnay nito. Pero ilang beses nang iginiit ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Handa raw siya makipag-usap sa kabilang paksyon. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. We're not going to give up. Sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan na bahagi ng paksyon ni Senador Win Gatchalian, dalhin na lamang nila ito sa korte. Kung nais silang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. The legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Sa gitna ng gulo sa liderato sa Senado, isang guro ang dumulog sa Korte Suprema. Hiniling niyang kilalanin ng korte ang pagdedeklara ng quorum ng 12 senador noong June 3. Kasi naghahagulo pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert naghahagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Motivation ko sana maayos na yung Senate kasi sila yung nakakapigil ng mga dapat umuso na batas. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.